Sumainyo ang kapayapaan. Kay buti ng Ama, kay dakila niya, sa Kanya ang kalakasan, sa Kanya ang kalusugan, sa Kanya ang katapatan, sa Kanya ang buhay. Kaya mga mahal, halina kayo't kamtin ninyo ang pag-ibig ng Ama. Damhin niyo siyang tuwiran. Buhay po ba ang Diyos? Kapag naglilingkod ka sa larangan ng kabanalan, habang nagagalaw mo yung katawan mo, habang kaya mong musad, kaya mong maglakad, kaya mong gumalaw, ang pagnanasa mo'y maglingkod ka. Sapagkat binago ang damdamin mo ng Ama. Ang isip mo ay binago rin niya. Kaya kung lahat lamang ng tao, hindi aalintaanin ang sarili, bagkus ang sarili tatalikdan, galak at kasiyahan ang mangingibabaw. Buhay po ba ang Diyos? Habang nagbibigil ang kawanwan, alam ko po silang nagbibigil, alam ko rin sila nang umuwi. Kaya lang po hindi ako lumuwal sapagkat nakikibaka ako sa Pero salamat sa Panginoon, nakapaglingkod pa rin po sa inyo. Sapagkat para sa akin, ang pagtugon sa panawagan niya ay isang pagpapalakas ng katawan. Ang sabi nga niya, tingnan nyo nga po, kanina hindi ako pinapawisan, subalit habang nakikinig ako ng mensahe, ng pahayag ni Kapatid na Gloria, ibig nang lumabas ang pawis ko. Kaya, di po ba buhay ang Diyos? Kung paano ang isang magulang nahihirapan sa kanyang pamilya, sa kanyang mga anak, kapag iba-iba ang ugali, ang sinumang lingkod na pinamumuno ay mahihirapan din kapag iba-iba ang katwiran, iba-iba ang dahilan, iba-iba ang kagustuhan. Subalit, hindi ka naman naglingkod para sa ganang sarili mo. Kaya ilalagak mo lahat ito sa Ama upang ang lahat ng hindi mo kaya ay siya ang tumupad. Upang lahat ng hindi mo maabot ay siya ang magpaabot. Upang ang lahat ng hindi mo natatanggap ay kaya mong tanggapin. Sa bawat kapwa mo, ang kailangan ay kababaang loob. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, ang kabutihan ng Diyos ay hindi kayang liripin. Hindi kayang tantuin ng mga tao. Maliban, ang nakadama sa Kanya ay maligaya, masaya. Sa kabila man ng mga pinagdaraanan, may pag-asa, may kaligayahan, may lakas na nakikibaka siya. Buhay po ba ang Diyos? Gayunpaman, na may sarili rin ako nararamdaman dahil napakainit po ng pakiramdam, subalit hindi matutulan na yung inabutan ng mensahe hanggang sa malobat. Ganyan ang Diyos. Minsan ayaw mo sagutin, kaya lang pag sinabi niya, tugunin mo, siya naman ang tutugunon. Buhay po ba ang Diyos? Kaya ako po yung may cellphone na hindi marunong makipag-textmate. Sapagkat hindi po ako, pag yung mga graphics na pahatid sa akin ay hindi ko po yun masyadong binibigyan ng pansin. Kasi alam ko po na hindi sa kanyang puso nagmula yun. Buhay po ba ang Diyos? Kaya kahit na simpleng text lang, kaunting salita basta nagmula sa puso, masayang nararamdaman sa kalooban. Kaysa doon sa pagkahaba-haba na pinorward lang din sa Kanya. Ganun po pala ang pagkilos ng Panginoon. Kapag nasa Kanya ka na, wala na yung makasanlibutan na hangarin.
na layunin, kundi lahat ng mimithiin mo ay yung makalulugod sa kanyang pananaw. Kaya mapapalad po kayo na nagmimithi ng kalugod-lugod ay magawa ninyo sa pananaw ng Ama. Kaya nasumpungan niyo po ba siya? Ipagpatuloy niyo po ang pagkilala sa kanya. Naramdaman niyo na po ba siya? Ipagpatuloy niyo po na hanapin pa rin siya upang sa gayon ang pandamang binigay sa iyo huwag nang mamatay, kundi patuloy na mabuhay. Nakaabot ka na ba ng kanyang matwid? Huwag ka nang humiwalay pa, sapagkat ibang katwiran ng tao sa katwiran niya. Ikaw ba ay dumaranas ng iba't iba na sa pakikitungo sa kapwa-tao, mayroong natutuwa sa iyo, mayroong hindi, mayroong tumatanggap sa iyo, mayroong hindi. Lumaban ka pa rin. Ipagkaloob mo pa rin ang totoo at ang katotohanan ng iyong kakamtin. Buhay po ba ang Diyos? Sa unang buhay ko bilang Apo Kunching, hindi ko po kayang isiwalat ang mga matalinghagang salita. Hindi ko kayang unawain. Kaya ang sabi ko, ano ba yung ibig sabihin ng sabangal na aklat na yan? Ano kaya ibig sabihin nun? Sadya po palang walang makapagbibigay ng kaukulang pahayag sa mga pahayag na mapakamatalinghaga sa banal na aklat, kundi yung pinagmulan, yung nagbahagi, na kaya naitala ito sa lupa ay may nagbahagi, may pinagmulan at tao lang ang nagsulat. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa lahat po ng may pangunawa na sa larangan ng kabanalan, ipagpatuloy po ninyo. Sapagkat habang hinahanap niyong matwid at makatotohanang gawa ng Ama, lalo po kayong nasisiyahan, lalo kayong tumitibay. At habang nadarama ninyo na siya'y kumikilos sa inyo na buhay, ibang pandama ang ibinibigay niya. Buhay nga po ba ang Diyos? Kaya, sa madaling salita, ang kagalakan ay hindi sa bagay, hindi sa salapi. Mayroong nakakatuwa, may nakakasiya, may nakakapagdulot ng galak na mga bagay, panandalian lang po yan. Hindi katulad nung sumibol yung ligaya sa puso mo na mismo ang Ama ang nagpasibol nito. Na mismo siya ang nagbigay ng buhay para maramdaman mo sa iyong kalooban. At mapapalad po kayo kapag yung nararamdaman nyo na yaon ay ninimithi nyong madama pa. Humigit pa ang madama ninyo sapagkat pawang katotohanan po, hindi kayang ibigay yaon ng tao. Walang makapagdudulot noon maliban ang Diyos na totoo. Kaya sa inyong lahat, buhay po ang Diyos. Kapag ang hinahandugan mo ay nasisiyahan, nagagalak, di po ba pati ikaw, maging ikaw na naghahandog ay siyang-siya? Subalit kapag ang inaalayan mo ay walang nadarama sa ginagawa mo, di po ba kay lungkot? Katulad niya, paano sasabihin na hatulan siya ng ganyan? Ipagpaumanhin po ninyo, nawa po kung ang karamdaman ninyo ay hindi kaya ipaliwanag, huwag na po ninyong dinadaan sa text. Sapagkat, doktor man po, hindi naman gumagamot sa text, di po ba? Susuriin ka niyan. At kahit sabihin ng tao malayo, nakakaabot pa rin po. Ang totoong may pagtitiwala, binibigay niya yung oras niya, inuukol niya yung oras niya. Kaya, ano yung plastic? Huwag yung dikit mo sa sugat.
ordinaryong sugat. Hindi yan ordinaryong sugat. Humango tayo mula kay Mateo. Lumapit kay Jesus ang mga alagad ni Juan Bautista at ang wika, "Malimit kaming mag-ayuno, gayon din ang mga Pariseo. Bakit po hindi nag-aayuno ang inyong mga alagad?" Sumagot siya, "Maaari bang magdalamhati ang mga panauhin sa kasalan habang kasama nila ang lalaking ikinasal? Kapag wala na siya, saka pa lamang sila mag-aayuno. Walang nagtatagpi ng bagong kayo sa isang lumang kasuotan, sapagkat mababatak nito ang tinagpian at lalong lalaki ang punit. Wala ring nagsisilid ng bagong alak sa lumang sisidlang balat. Kapag gayon ang ginawa, puputok ang balat, matatapon ang alak at mawawasak ang sisidlan. Sa halip ay isinisilid ang bagong alak sa bagong sisidlang balat, at sa gayoy kapwa nagtatagal." Kung minsan sinasabi ng tao siya ay nagbagong buhay na, subalit ang inaabutan ng kabanalan na kanyang natututunan ay masigit pang putik, masigit pang marumi. Makapapasok kaya ang isang banal? Mananahang kaya ang isang kabanalan kung ang isang papasukin ay may karumihan? Mananaig yung dumi, mawawasak ang mabuti. Mawawala ang kabanalan, mananaig ang masama. At kailanman walang nagtagpi ng bago sa luma. Mga minamahal ko, kailangan ng tao, kapag kinilala niya ang Ama, may pagbabagong buhay na siya. Gawin niyang marapat ang pagbabagong buhay, yamang tinanggap niya at kinilala siya. Sapagkat kung mananahan ang dating siya, hindi ito magkakaroon ng katagumpayan na mananaig ang kabutihan, kundi bagkos mananaig ang dating siya at mawawasak ang natanggap niya. Mga minamahal, simple lamang, napakababaw na abutin, maunawaan. Ikaw ba ay anak ng Ama na sinasabi mo, kinikilala mo siya, patotohanan mo. Huwag sa tuwina ang nananaig sa iyo'y dating ikaw, kundi pakita mo may pagbabago ka na, upang sa gayon, sa iyong pagbabago, ang matuwid na nakilala mo, patuloy na ipagpatuloy ang kagandahang loob niya sa iyo. Mga minamahal ko, ilan kaya ang tao na nagsusumikap na kumilala sa Ama at sa Anak, natatalikdan ang ganang sarili at ang kalooban niya, upang sa gayon, kung paano ang kanyang kinilala'y banal, ang maghari sa kanya ay kabanalan. Kung paano ang kinilala niya ay mabuti, manguna sa kanya ang pawang kabutihan. Ang minamahal, mahirap ang isang mapagpaimbabaw at mapagkunwaring nilalang. Subalit, hindi kailangan ng magparunggit at magpatama kanino man, kundi ang lahat ng salita ay nauukol sa tao. Kaya kung ang tao ay nakikinig na tuwiran, mapagbabago niya yung isip niyang may kalituhan, may kaguluhan, at ang mangingibabaw ay ang kapayapaan. Buhay ba ang Diyos? Kaya sa mga nagtataglay ng Espiritu ng Ama, patuloy na hanapin niyo siya at patuloy na ipakikita niya ang kagandahang loob niya. Doon, sa bawat araw ay mabubuhay ka ng naayon sa kanyang kalooban. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Sino ang tinutukoy na kinasal? Katulad ng Kristo, nakipagtipan sa mga alagad, nakisalamuha ang Ama, nakipagkasal sa mga anak niyang
mga pinili, mga napili, at nakipagtipan na tuwiran ang kanyang kabanalan. Kaya, may nakikita ka ba na pagbabago sa kapwa mo? Huwag siya ang lagi mong minamasdan, kundi ang sarili mo. Upang sa gayon, kung papaano mo sinusuri ang sarili mo, makita mo pagkakamali mo. Huwag ang kapwa mo na nagsusumakit, nagsusumikap na magbagong ganap. Buhay bang Diyos? Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan. Buhay po ba ang Diyos? Di po ba pag kayo ay may lagnat, parang iba ang nararamdaman nyo? Para kayong yung nililindol na di mo nyo mawari, ano? Subalit salamat sa Ama. Pagkatapos ng mensahe sa internet, pinapasok ako, pinahiga, at hindi po ako pinawisan. Kaya masama pa rin ang pakiramdam. Subalit tingnan nyo po ngayon, oh, pinapawisan na ako. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, ilagak mo sa Diyos ang iyong sarili at mangunguna siya. Sa pakikipagtotoo mo, siya ang sayo'y mangangalaga. Buhay nga po ba ang Diyos? Kaya, kayo pong lahat, di po ba pag may lagnat kayo, ang ihi ninyo mainit? Tama po ba? Sino po bang nilalagnat ang malamig ang ihi? Meron po ba? May nilalagnat bang malamig ang ihi? Lalo na kung nasa loob ang lagnat. Subalit, kapag nag-inom ka na ng nag-inom ng tubig, nawawala yung init na yan. At habang umiihi ka na umiihi, palitan mo ng palitan ng tubig para hindi ka ma-dehydrate. Buhay po ba ang Diyos? Kayo po, kung halimbawa po sa inyong bilang tao, puro kasalanan na lang ang binibigay ninyo, walang kabutihang pumapasok. Hindi po kaya bandang huli ay naubos yung masama ang mabuti at puro masama na ang nanahan? Buhay po ba ang Diyos? Kaya po sa inyong lahat, mapapalad kayo na nagsusumikap, nagsusumakit na makakilalang ganap. Sa totoo lang po, yung ibang naririto, ngayon lang nakatutong magdasal. Ngayon lang natutong tumawag sa Panginoon. Ngayon lang natutong magsimba. Dito lang nakatungo ng simbahan. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, ngayon ba ay natuto ka ng magsimba? Ay huwag mo na yang kakaligtaan. Gawin mo na yan na parang, kumbaga sa ano'y panghimagas mo na. Ano? Lagi mo nang hanap-hanapin. Parang maging vitamina mo. Parang maging pagkain mo na. Nang sa gayon, kung paano mo hinahanap ang katwiran ng Ama, ang kalooban niya, ay binabago kanya na hindi mo namamalayan. Buhay po ba ang Diyos? Kaya lamang, paano ba nananaig ang sarili ng tao? Paano nakapananaig ang pagkatao ng tao? Kapag nalilito, nagugulumihanan, nagagalit ang puso niya, marami siyang kinatatakutan, marami siyang inaalala, marami siyang hinanakit, pagdaramdam. Ano po? Totoo po ba yan? Kaya kailangan, alisin muna yung kaguluhan sa isip mo para nang sa gayon yung pumapasok na mabuting salita, mga banal na salita, ay siyang patuloy na maghari sa iyo at hindi yung kung ano yung nasa isip mo. At sa damdamin mo, patuloy mong buhayin ang pagmamahal na nadama mo kay Kristo. Buhay po ba ang Diyos? Masaya po ba ang buhay? Masaya po ba ang buhay? Alam niyo po, kung minsan sumasama ang usapan sa palipat-lipat na salita. Kung minsan lumalala ang sunog sa matabil na dila. Kaya kapag ang tao'y natutong maglinis sa kanyang pananalita, ang sunog na kakaunti pa lang ay naaampat niya na, hindi niya napapalaki.
at ang gulo nakakarampot ay kanya nang napapayapa. Kaya, kung ikaw ay isang lingkod ng Ama, ang butas sa iyong tagpian, ang warak ay iyong sulsihan. Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat napakabuti ng pinagmumula sa ikabubuti ng kapwa niya at napakalaking pananagutan sa kapwa niya at sa Ama. Napakalaking pananagutan sa Ama ang pinagdadaanan ng kaguluhan, hidwaan ng kapwa niya. Buhay po ba ang Diyos? Kaya kayo pong lahat, ano kung minsan ang nagiging dahilan ng inyong sakit na hindi ninyo matanggap ang kagalingan? Yung katigasan ng loob, yung kaguluhan ng isip, yung ayaw pagtanggap. Kaya kung kayo ay tatanggap lamang, kayo ay may ibibigay ang Ama. Sa pangalang Hesukristo, kayo'y kanyang tatanglawan, magliliwanag kayo ng tuwiran, mababago ang inyong buhay. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, pagharian kayong ganap. May tanong po ba? Kung mahina man ang katawan, may karamdaman man ang katawan, subalit maliksi, malusog, malakas ang espiritu, nananaig ang kalakasan, kalusugan ng espiritu kaysa lupang katawan. At iyan po ang dapat na manaig sa inyo. Kailangan mithiin ninyo nang mapalakas sa inyo yung espiritu ng Ama at ng Anak sa katauhan ninyo. At mithiin ninyong mamatay ang inyong katauhang laman. Kaya po kunching, di mamamatay ako. Paano ka pang magbabago kung patay ka na? Ang ibig sabihin nun, yung sarili mong pagkatao'y kalibutan mo, talikdan mo, upang maghari sa iyo ang Espiritu ng Ama. Kaya kapag nasa iyo ang Espiritu niya, lumalakas, sumisigla ang pananalig at pananampalataya mo, pati ang puso mo ay sumisigla, sumasaya, nagkakaroon ng buhay ang pag-ibig sa kapwa mo. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, patnubayan kayo ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Amen, sabi ng tao. Buhay po ba ang Diyos? Ay, kaya sige po, sakpan mo na. Kumusta? Ha? Kumusta? Kumusta ka? Anong pangalan mo? Ha? Anong pangalan mo, anak? Ha? Nene? Nene, ano? Relax mo yung isip mo, ha? Para na sa gayon, mabuhay ang dispirensya mo, ha? Alam niyo po, lahat po ng tao may dinadala. Kayo walang dinadala. Lahat po ng tao may dinadala sa buhay. Kaya lang, napakabuti ng Ama. Hindi halata yung dalahi sa buhay kapag nasa Kanya ka. Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat ang galak ang nagahari. Kaya sa isip at damdamin mo, kapag lagi mong itinala na may Diyos na buhay ka, na may magagawa siya, na makapangyarihan siya, lumalakas ang pananalig mo. Lumalakas yung pag-asa mo, nabubuhay ang pananalig mo.
Kaya yan po ang dapat ninyong gawin sa dakong ito. Ito ang tinuturo. Kaya ang gusto lang naman po ninyo, magsigaling ang pisikal ninyong katawan eh. Buhay po ba ang Diyos? Tama po ba? Wag! Huwag ganon. Huwag ang pisikal lamang na katawan ng inyong mithiing gumaling. Kundi mithiin ninyong gumaling ang inyong kaluluwa at katawan. At kapag ibinigay ng Ama ang kagalingan ng inyong kaluluwa, hindi nyo namamalayan, sumisigla, lumalakas kayo. Subukan po ninyo. Tingnan nyo nga. Kung minsan inom ka ng inom, hindi ka pawisan. Subalit, kapag naglingkod ka sa Kanya, papawisan ka. Kaya, kapag mayroon kang gampanin, isulong mo. Huwag kang mag-atubili at huwag kang mag-alinlangan, kundi isulong mo. Kapag nasimulan mo ang mabuti, huwag ka nang magpatumpik-tumpik. Huwag ka nang magbabago ang isip, kundi kung papaano mo nasumpungan ang mabuti, panahanin mo ang mabuti, at ang mananahan sa iyo ay ang pawang kabutihan. Kaya lamang po may taong hinanap niya yung kabutihan, nang ibabaw ay kasamaan. Anong nagbago? Lalo pang iba yung galit. Alam niyo po, napakalaking pananagutan ng inala mo yung kabutihan tapos naghahari sa iyo yung puro kasamaan. Mabuti pa yung wala kang alam na masama na habang ginagawa mo yun hindi ka lumalalim ang kasalanan sapagkat hindi mo alam. Subalit kapag alam mo na masama yun, masama yan, ginagawa mo patuloy, dinadaya mo sarili mo. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa halip na napapabuti ka sa dati, napapasama ka pa kaysa dati. At mapalad po yung napabuti sa dating buhay niya ay naiba nang nakilala niya ang Kristo at Ama. Kaya ito nawa po ang inyong mithiin at ito nawa ang sa inyo ay maganap. Ang kayo ay magpanibagong buhay. Huwag ninyong pairalin ang fried chicken. Huwag niyong pairalin ang kataasan baga. Opo, meron nga po bang nagtatagpi ng bagong tela sa lumang damit? Hindi po ba pag tinatagpian mo yun, mas nauna pang nawawasak yung luma, yung bago ay nawawalang kwenta. Ano po? Kaya ibig sabihin, kapag ikaw ay nagbagong buhay, alisin mo na lahat yung dating ikaw. Pag sumakitan mong baguhin at pag sumakitan mong mangibabaw sa iyo yung bagong tinanggap mo. Huwag ang dating ikaw. Magandang umaga po sa inyong lahat. Mga minamahal, pagharian kayong lubos. May tanong po ba kayo? Sa pagmamahal sa inyo, hindi kayo binigo. Binigyan kayo ng kaparaanan upang makaharap sa inyo. Mga lagad na nauna at bilang apunching sa inyong harapan. Kaya kung hihinayangan mo ang buhay mo at hindi ang kaloob sa iyo ng Diyos, ay walang mangyayari. Kaya huwag mo sayangin ang nakamtan mo sa araw na ito, naway maging bagong Pedro ka na, Juana at Maria. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, pagpalain kayong ganap. May tanong po ba kayo? May bukas pa. Alam niyo po, bagamat kahapon tinura na may bukas pa, yan nga po ang tinutura na hindi mo alam ang magaganap bukas. Oh. Kapag ikaw ay malusog ngayon, bukas hindi mo alam, nilagnat ka, mamayang gabi, hindi mo alam, may sumakit ang ulo mo. Pero salamat sa Panginoon. Kung sa dating buhay, yung nararamdaman na yan, mamamaluktot ka na. Hahanap ka na ng mga, lalagukin mong gamot, pupunta ka na sa mga dati mong manggagamot, doktor mo, hanapin mo na, no? Pero salamat po sa Panginoon,
ang pag-asa ay sa Kanya, ang kagalingan ay siya. Kaya, kayo po, hindi sinasabing huwag kayong magpagamot, huwag kayong uminom ng gamot, subalit, nawa po kayo'y lumakas ang loob na ang Diyos ang inyong dakilang manggagamot. Kung wala kayong pera, hindi kayong gumaling ng walang pera. Kung marami naman kayong pera, bahala po kayo kung anong gusto ninyo. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, ang mahalaga, nakilala ninyo ang manggagamot ninyo. Kaya sa inyo pong lahat, pagharian kayong ganap. May bukas pa sa inyong buhay. Huwag damdamin ang kalagayan. May Ama ka na nagpapabago ng panahong taglay dito sa sandaigdigan. Kaya ikaw na anak niya, magtiwala ka, manalig ka, maring baguhin ang takbo ng iyong buhay. Kaya huwag manindig anuman pinagdaraanan, panaligan mo na ang Ama'y may magagawa siya. Gawin mo lang ang marapat, sa Kanya'y magtiwala, ilagak mong ganap ang iyong katapatan bilang Kanyang mahal na anak. Kaya't halina kayo, suritan tuig ang salita ko. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Alis umangkin at tanggapin ang Diyos. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday.
maligayang bati kay Abby. Sino po ang may birthday pa sa inyo? Para sa inyong lahat yan. Anak, pag paumanhin mo, hindi na kita nabati, nagmamadali ako. Gustong mahiga kanina, masama ang pakiramdam. Parang wala sa kondisyon. Subalit, salamat sa Ama, nakapaglingkod pa rin. Pagkatapos mo maligo, matulog ka. Pag halimbawa, mayroon po kayo lagnat, para kayong naglilihi, ano? Naminita kayo ng pagkain, ano? Tama po ba? Tapos, mayroong nilalagnat na ayaw niya yung naaamoy yung mga niluluto, ano? Parang naglilihi. Magsaya ka naman, oh. Kainin mo yan. Oo, kainin mo. Ala, hindi ka sasayan yan. Kailangan magsaya, magsaya, magsaya. Ay. Ayaw mo? Bakit pumunta ka pa rito? Ayaw mo ako? Alam niyo po kung minsan, hindi naman dati ganyan yan eh. Kayo pong lahat ay anak ng Diyos. Kayo pong lahat ay mahalaga sa Kanya. Kayo pong lahat ay mayroong binalangkas para sa inyo. Kayo pong lahat ay may nakalaan para sa inyo. Kayo pong lahat ay anak na mahal niya. Lagi niyo pong tatandaan, kung wala pong anak ang Ama na magtitiwala sa Kanyang pag-ibig, na maglilingkod sa Kanya ng matapat, na magpapakatotoo sa Kanyang Espiritu, sino nga po ba makikipaglaban sa Kanyang kabanalan? Wala po, no? Kaya magalak magpuri po kayo kapag kayo po ay may kakaibang isip at damdaming hindi kayang liripin ng kapwa nyo, maliban ang Diyos ang nakakalirip sa inyo. Magalak magpuri po kayo kapag isa kayo sa hindi nyo kayang unawain bakit iniba kayo, sapagkat patotoong siya ang sumasa inyo. Buhay po ba ang Diyos? Kaya magalak magpuri kang Kanyang anak na pinagsusumakitan, pinagsusumikapan mong siya ang iyong tuparin ang kagustuhan at patuloy mong tuptin ang Kanyang kalooban. Habang sinusunod mo ang Kanyang kagustuhan, habang hinahanap mo ang Kanyang mabuting katwiran, sa hindi mo namamalayan, iniiba Kanya ng lubusan. Sa hindi mo namamalayan, ikay nagliliwanag na nang nagliliwanag. Buhay po ba ang Diyos? Sa hindi mo namamalayan, yung dating ikaw na maraming isip na kung ano-ano, maraming alalahanin sa buhay, maraming kung ano-ano ang galit, hinanakit, nawawala po yan.
Ano? May mga taong hindi kayang magdala ng problema. Pero, sabi ng tao, subalit, wika ng Espiritu, kapag nasa Panginoon ka, hindi ikaw ang magdadala, siya. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, anong sasabihin mo sa Kanya? Panginoon, kuhanin mo na lahat ang aking kahinaan. Kuhanin mo na lahat ang aking nararamdaman. Nilalagak ko na sa iyo ang buo kong buhay. Pinagkakatiwala ko po sa iyo ang aking maghapon. At pagdating ng magdamag, binibigay ko pong muli sa iyo ang patnubay mo sa akin, sa buong magdamag na ito. Tingnan niyo po, kung hindi sa bawat araw na ganyan ang minithi ninyo at pinakipagtotohanan ninyo sa Diyos, hindi nyo namamalayan, aba, ikaw pala ay may tinagpinang bago at di na mawawarak pa, sapagkat maging ang inabutan ay bagong buhay na rin naman. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, yung pong balat, ay pwede nga po bang lagyan ng yung bagong balat ng, ay yung lumang balat ay lagyan ng alak? Di po ba mawawara ka na? Ay oo nga naman. Sapagkat matapang kaya ang Diyos ay matapang ang salita. Ang Diyos ay makapangyarihan. Kapag siyang tinanggap mo sa iyong buhay, ang lahat sa iyo ay babaguhin. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, patnubayan kayong ganap. Bahala na po mga lagad sa inyo. At ako po ay pagbigyan nyo naman na magpahinga po. Ano? Dahil may bukas pa na maghapon ng gawain. Subalit ako'y nagtitiwalat na nanalig. Sa aking pagpawis na kanina ay mainit ako, ngayon ay wala. Kaya lang po gusto ko pang magpahinga. Ano? Lalo na ikaw, hindi ako pwedeng lumapit sa iyo. Baka mahahawa ka ng lagnat ko, isisihin mo pa ako. Buhay po ba ang Diyos? At siya rin. Kaya hindi ko nilalapitan. Hindi pwedeng naka-front ang mga yan. Sa mga may sipon, may lagnat, ano? Opo, may mga sakit na hindi pwedeng nakikihalubilo, nakikisalamuha sa mga may sakit. Sapagkat kung mahina ang immune system bodies nila, madali silang mahawa. Kaya kayo pong lahat, mapalad po kayo. Dito walang tinatangi, walang pinipili, anuman ang sakit nyo. Kapag binigay nyo sa Kristo't Ama, kayong lahat ay makikinabang sa Kanyang Espiritu. Pagpalain kayo. Halina po kayo.